yun oh, ayusin lang natin yung camera mga ka-business. At yun, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Yun, napaka-presko ng background po natin no. Hindi nga lang tayo pero yan, napakaganda ng background kasi nga po ay puro puno. At syempre tahimik. At yun na nga, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Yun, welcome back sa akin. Kasi matagal rin tayong walang upload. Pero itong ibabahagi ko po sa inyo mga mahal na viewers ay hindi lang basta simpleng vlog. Ay ito po ay para sa akin ay napakahalaga no, mahalagang mensahe, realization sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan. At syempre mga what if no. Meron lang akong gustong ibahagi sa inyo mga ka-business. Baka sakaling may magbago yung isipan, yung dating negatibo maging positive, o baka naman yung positive noon maging negatibo. Yan. Tingnan po natin no. At syempre makikita ko yan sa comment section. At ito na nga po. Bago ko umpisahan, gusto ko lang pasalamatan muli no si Ma'am Jo, ay si Ate Jo na nagpadala nung sa unboxing. Ay isa po tayo sa hindi niya nakalimutan at ngayon nagagamit pa natin yung plastic pa po to mga candy, napakadami po, kaya maraming salamat po. At hindi lang yun basta yun maraming pagkain, napanood nyo po. Si Ate Jo from Hong Kong, yun, maraming salamat po Ate Jo. Ayan. At ito nga po, napapansin natin, sinasabi rin sa comment section na isa-isa nang umaalis yung mga kagwang, wala na daw natira. Pero si Kuya Bornok no, yung tinitingnan nating natira, at si Kuya Bong. Pero sabi nga ni Boss Dave, si Kuya Bong naman po talaga kasi ay pamilya, tahanan niya na talaga yung ka-business house at wala siyang pamilya po talaga dito. Kaya kung meron siyang mga alisan, siguro gagala-gala lang yung si Kuya Bong. Pero si Kuya Bornok kasi ay syempre tulad ng ibang mga kagwang na umalis, may pamilya rin po. Pero di po yan yung natin no. Kasi nga po sinasabi na kahit matagal yung agwat ng mga pag-alis ng mga kagwang, ay parang pag may umalis na isa na bago no, parang nagkakadikit lang no, parang din nagkakalayo kasi nga isa-isa nang umaalis. Ayun, nasasabi nating isa-isa nang umaalis sa ka-business. Bakit nga ba umaalis sa ka-business? Yun. Meron lang akong gustong i-share sa inyo no. Siguro sabihin na nating what if. Siguro lang to, nasa inyo po kung totoo o hindi. Ito lang kasi yung what if ko no. What if plano lang ni Kuya ka-business yung nangyari kila Kuya Bay. Dinaya niya lang yung sarili niyang reputasyon ba tawag doon. Kumbaga mayroon siyang gustong kasi para sa akin mga ka-business, sila Kuya Bay at Ate John, sa kabila ng mga nangyari sa buhay nila sa ka-business house, tanging sila Kuya Bornok at sila Ate John yung natira, sila Kuya Bay. Para sa akin ay tinuturing ko yung napakatibay ng pinagsamahan po talaga nila. At kaya siguro meron akong what if na ganito, plano yun ni Kuya ka-business na surpresang hindi kanais-nais sa kanila. Kasi parang alam niya na magtatampo talaga sila Kuya Bay at Ate John. Siguro para sa akin lang po ito na what if lang po ito. What if sinugal ni Kuya ka-business yung alam niya, kahit alam niyang mababash siya, bababa yung ratings niya sa YouTube, alang-alang dun sa gusto niya. Para sa akin kasi nang gusto ng isang Kuya ka-business na ang bawat isang umaalis po ay talagang hindi nasisiro, baga lalo pang nagiging nagiging malakas, baga kasi malakas yung YouTube channel pag umaalis. Parang realization ko lang po no, what if lang po, kung talagang what if plano lang yun ni Kuya ka-business na gusto niya magtagumpay sila Kuya Bay. At syempre maraming sumuporta sa kanya. Kasi kung bakit ko na sinasabi no, kung bakit meron akong gantong what if, kasi kung papansinin nyo talagang matibay talaga yung samahan nila Kuya ka-business.
At syempre alang-alang sa panganay na kagwang ni Kuya Ka-Business. At the same time, English yan sila po yung natira doon sa Ka-Business House kasama sila Kuya Burnok. Naging nanatiling solid ay para sa akin, yun lang yung napansin ko, no, na realization. What if kung plano ni Kuya Ka-Business talaga na maging maayos yung sitwasyon nila, at syempre mas lalo pang maraming sumuporta. Kasi kung mapapansin nyo talaga ay yun nga, tumataas yung ratings nila sa YouTube. Di lang yun, marami pang mga sponsor na nagpapadala. Talagang mapapaisip po kayo, no, mga ka-business, na lahat po na nanggaling sa Ka-Business House, no, sa business family ay talagang hinanais siya talagang magtagumpay. Bagamat yung iba, no, hindi natin makukumpara, ay wala man silang connection, wala nang connection sa Ka-Business, ay para sa akin ay ano po yun, isang ano po sa Ka-Business yun, karangalan na magtagumpay sila at balang araw makamit man nila yung mga nais nila, mag 100k subscribers, no, gumanda yung buhay, sabihin nating yumaman, ay ano po yun talaga, isang nakakataba ng puso para sa isang Kuya Ka-Business yun. Kasi nga po ay naging bahagi ng kanyang pamumuno. Sasabi natin pamumuno kasi nga po talaga ay sa Ka-Business House. Pag ito lang na-realize ko rin po, no, sa Ka-Business House, kung talagang mahirap po talagang makapasok sa Ka-Business House. Kaya maraming proseso. Kung talagang hindi ka magtatagal ay talagang maalis ka sa Ka-Business House. Kasi nga po ibang klase talaga, no, kung sakaling mapunta ka sa Ka-Business House, dito na dito na po yung dito na po papasok yung talagang hawak ka ni Kuya Ka-Business, na hindi yung hawak sa liga, hawak ka ni Kuya Ka-Business sa paraan na kung ano man ang mangyari sa'yo at meron siyang mga plano sa'yo. Yan yung mga yung sinasabi kung ano mang mangyari sa inyo, halimbawa, no, mga Ka-Business, bagamat nag-YouTube, social media, walang sakaling mapano, wag naman sana, no, kung sakali lang na may wala kayong malapitan, ganun, no, para sa akin, kung wala kayong malapitan, once na maging bahagi kayo ng Ka-Business family, once na maging bahagi po kayo, ay talagang di na kayo makakalimutan. At syempre nandiyan yung suporta ng Kuya Ka-Business. Once na lumapit ka po sa kanila, ay talagang di man natin alam, no, sa mga henerasyon ngayon, pero alam, sa dami ng pinagdaanan, alam ko kung paano trumato ang Ka-Business family. Kaya sakaling what if lang to, no, kung sino man po sa kanila, no, lumapit at syempre magbalik loob, ay buong puso po nilang tatanggapin yan. At kung malaking problema yung pinagdaraanan mo, once na naging bahagi ka ng Ka-Business family, para sa akin lang to, kahit na sabihin nating para sa inyo hindi totoo, pero feeling ko lang, no, kasi nga po sa nangyari, sa nararanasan ko about sa Ka-Business family, kapag nag-uusap kami nila Kuya Ka-Business, ay hindi madamot. Kumbaga, naging bahagi ka na ng pamilya once na mingi ka ng lumapit ka sa kanila. Sa tingin mo ba, no, matatanggihan ka ng isang Kuya Ka-Business na minahal mo rin, no? Baga dito papasok yung yung pinagsamahan po ninyo, no? Doon po papasok na talagang para sa akin lang po to, no? Kapag
kapag naging bahagi ka talaga ng Ka-Business Family ay talagang hindi na makakalimutan yung pinagsamahan ninyo. Kumbaga meron ng ano to. Kumbaga ang hirap kasi explain ng mga ka-business. Pero yun na nga. At diretso na tayo dun sa kung bakit nasabi ko palang plano nila Kuya Ka-Business ay hindi naman sa nangyari sa mga nauna. Hindi naman natin mapupunto po yun dito ngayon kasi nga po napapanahon tong kila Kuya Bay at syempre yung kay Kuya Bornok naman ngayon nagpayag siya sa vlog ni Boss Dave na kung aalis na rin ba ata, pero kung napanood nyo po napakalag ang topic po nun at marami rin pong nabalik na istorya. Kumbaga yung mga nangyari noon nagtagumpay pa si Kuya Bornok kasi siya po yung natira. Doon nyo po malalaman, panoorin nyo po yung vlog ni Boss Dave kay Kuya Bornok. At itong opinion ko po ngayon, what if lang po ito, mga ka-business, mga kapapi. What if plano lang ni Kuya Ka-Business na mag-grow pa ang bawat isa po sa kanila. At syempre kahit ako, hindi man ako madalas mabanggit sa Ka-Business House sa mga umalis, pero alam ko na andyan lang ang Ka-Business Family at totoo na bukas lang yung pinto po nila sa lahat. Bukas po yung pinto po nila, kaya salamat sa pinto na yun. At yun, salamat, nagpapasalamat talaga ako ng marami at syempre naging bahagi ako ng Ka-Business Family. Hindi ko pinagsisisihan yun, magamat nagkaroon talaga ng mga tampuan nung una, pero di mo makakaila talagang ang bawat isa sa amin na naging bahagi ng Ka-Business Family ay di mo masasabing na zero. Di man sa material na bagay, pero sa kaalaman at sa skills, sa pakikipagsalamuha, sa pagkikipagkapwa-tao. Kaya sinasabi ni Kuya Ka-Business na yung mga kagwang na yan, totoong aral po yan, At di ko pinagtatanggol dito si Kuya Ka-Business. Nais ko lang ipa-realize sa inyo, na tao lang din tayo, nagkakamali. At abot po pala talaga kay Sir Taong Gala, Wala na akong planong maipag-argumento o palitan ng pahayag kay Sir Taong Gala kasi nga po meron siyang pahayag, mga ka-business. Ay nasabi ko na po yung gustong sabihin ko sa kanya, pero alam ko na patuloy pa rin na papasukin niya yung Ka-Business House, lalo na't may natitira pa. Yan, alam ko nag-aabang lang yan si Sir Taong Gala para pasukin yung aalis, pero kasi dun sa pahayag na yun ng mga business, measure ko lang kasi yun nga, pinapayuhan niya na naman si Kuya na yung una, wag magko-content ng ganong klaseng content. Abot nangyari kay Kuya Estong, at ito naman kay Kuya Bay, sabi niya po ay wag daw magdidesisyon ng baga hindi pinag-iisipan. Yun nga, talagang kahit saan naman, kahit sino, kapag nireaksyonan mo yung bagay na naagawa ng kamalian, talagang ikaw yung pupurihin. At yun, nakuha niya yung simpatya ng mga tao. Pero para sa akin, natural lang po yun, mga ka-business, kasi nga po ay social media influencer. At nagre-reaction si Sir Taong Gala, at syempre channel niya po yun, karapatan niya po yun lahat. At yun, tapos na nga po ako sa kanya kasi lahat po yun nasabi ko, na meron pa siyang, pero mag-iwan pa rin ako ng tanong bakit, para saan yung pagpapahayag ni Sir Taong Gala na umalis siya sa pagre-reaction sa Ka-Business, kung hanggang ngayon gusto niya pa rin pasukin ang pagre-reaction sa Ka-Business. Yun lang naman, pero kung man mag-react man siya sa akin ngayon sa tumapos po na itong vlog na ito, sa nakapanood po, kung mag-react man po siya ngayon ay
nasa sa kanya na po yun kasi ano po yun, content din yan at syempre channel niya po yun at respeto po natin yan. Talagang magaling mag-analisa. Hindi po ako namamalastik, no? Talagang magaling si Sir TG at kaya marami sigurong nagre-request sa kanya kasi nga ano siya, magaling mag-analisa. Pero pag siya naman yung ginisa natin na walang iyakan. Pero hindi na po, no? Salamat po ng marami sa inyo sa mapagpalang araw sa atin lahat at never say goodbye. Tomorrow is another day, birabanat lang po. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga nagtulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang dapat na tularan at iniidolo ng karamihan sa tunay na buhay na ito. Salamat sa iyo, Papa Dins. Ikaw ang idol ko, ang dami mo nang natulungan at yun ay may katibayan. Aking napapanood mga nahihirapan sa buhay ay tunay na iyong sinasagip nang hindi nanghihingi ng anuman ang kapalit. Marami ka ng pinag-aral, binigyan mo ng gabay at ang hangarin lamang sila ay magtagumpay upang ang mga pangarap kanilang mabot kamay. Dito ka nagsimula at ito ang ginawang tulay. Kung anong meron ka ngayon, Pops, deserve mo yan at ang aming hiling. Ikaw ay mag number one, ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Sana dumami pa ang mga kagaya mo. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga nagtulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Mabuting hangarin, minana sa magulang ang iyong layunin nating kapwa matulungan. Mga galing sa ilalim may iyong inaangat. Kahit na ang daladalang pasan ay mabigat, hindi sapat sa iyo ang tulong na ganun na lang. Patuloy mo pa silang pinabalik-balikan, kaya marapat lang ikaw ay aming dapat kahangaan. Patunay na hindi mo sila pinapabayaan. Marami pa sa iyo ang tao na nangangailangan. Alam ko ding hangad mo na sila ay matulungan. Patuloy ka pa sanang gumawa ng kabutihan at ama na ang bahalang sa iyo ang magsukli niya. At bago matapos itong sinulat ko, gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Patunay lang, Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga nagtulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan.